Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1184. On an earlier occasion, in the evening, I saw the Lord Jesus upon the cross. From his hands, feet, and side, the most sacred blood was flowing. After some time, Jesus said to me, "All this is for the salvation of souls. Consider well, my daughter, what you are doing for their salvation." I answered, "Jesus, when I look at your suffering, I see that I am doing next to nothing for the salvation of souls." And the Lord said to me, "Know, my daughter, that your silent day-to-day martyrdom in complete submission to my will ushers many souls into heaven. And when it seems to you that your suffering exceeds your strength, contemplate my wounds, and you will rise above human scorn and judgment. Meditation on my passion will help you rise above all things. I understood many things I had been unable to comprehend before." Sa isang naunang pagkakataon, kinagabihan nakita ko ang Panginoong Hesus sa krus. Mula sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran, ang kabanal-banalang dugo ay umaagos. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi sa akin ni Jesus, "Ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Pag-isipang mabuti, aking anak, kung ano ang iyong ginagawa para sa kanilang kaligtasan." Sumagot ako, "Jesus, kapag tinitingnan ko ang iyong pagdurusa, nakikita ko na wala akong ginagawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa." At sinabi sa akin ng Panginoon, "Alam mo, aking anak, ang iyong katahimik na pang-araw-araw na pagkamartir na siya namang ganap na isinasa ilalim sa aking kalooban ay nagdadala ng maraming kaluluwa sa langit. At kapag tila sa iyo na ang iyong pagdurusa ay lumampas na sa iyong lakas, pag nilayan ng aking mga sugat, at ikaw ay babangon sa pangungutya at paghahatol ng tao, ang pagmumuni-muni sa aking pasyon ay tutulong sa iyo na umangat sa lahat ng bagay. Naintindihan ko ang maraming bagay na hindi ko naintindihan noon. Ano daw yung naintindihan ni Faustina? Una, naintindihan niya siguro ibang level, yung sugat sa patagiliran sa kamay sa paa ni Jesus ay para sa kaligtasan ng tao. Alam natin yan, no? Yung kanyang pagpapakasakit ay para sa ating kaligtasan. But maybe on that instance, walang mas malalim siguro ang lesson na natutunan ni Faustina kung paano yung sugat. Bakit? Kasi dadako tayo dun sa pangatlo. Bago natin talakay yung pangalawa, sabi dun sa pangatlo, ito, magnilay ka pag hirap na hirap ka na. Pagtingin mo, yung lakas mo, hindi mo na kaya. Yung mga problema natin, hindi natin kaya, no? Yung parang sasabog ka na. Parang wala ng kalutasan. Ang sabi niya, meditate on my passion. Pag nilayan mo yung aking mga sugat, no? Yung 5 wounds, meditate on the 5 wounds. When we say meditate, just let it
B, no? Tumingin ka lang sa sugat niya. Ganun lang, tingin mo lang, wala kang isipin. No? And then, papasok yung inspiration sa'yo. Yun yung meditation kasi hindi mo alam eh. From zero, you will learn something out of just gazing at something. So, in this instance, ay di yung kanyang sugat. Sugat ni Jesus. So, natutunan niya yun. No, na, eto pala yung technique kapag punong-puno ka na hindi mo na lamang gagawin. Meditate on the wounds of Jesus. Just look at it. Maaring umiyak ka, maraming, depende sa mga mga maaari mong maging reaksyon. But the point is, when you meditate on the wounds of Jesus, nakikita mo na nalagpasan ni Jesus yun eh. At yung kanyang kamatayan para sa akin. Yung sugat na yon para sa akin. Pero dinala niya yon. Hindi lang para sa akin yung sugat na yun, kundi para sa lahat ng tao. Kinaya ng Panginoon. Kung gayon, dahil yun ay inialay ni Jesus para sa akin, para sa aking kaligtasan, ano man ang aking pinagdaraanan ngayon, malalagpasan ko. So magkakaroon ka immediately ng lakas para labanan kung ano man ang bagay na bumabagabag sa iyo. No? Kung ikaw ay namumroblema sa salapi, no? Tumingin ka doon. Di mo na lamang gagawin. Tumingin ka doon. Ano kinalaman ng sugat sa iyo, sa pangailangan mo ng pera? Kasi nakaka-stress yun. Yung ganun, nakakabaliw. Yung iba nga, di ba, nagpapakamatay eh. So that turns into, mula sa financial problem, nagiging emotional problem. Kaya nagdudulot ng kamatayan sa iba. So when we meditate, kapag nandun na tayo, no, this is a tip, na this is actually a tip from Jesus kung anong pwede natin gawin during those times na, no, na dumaraan tayo sa pagpapakasakit. Meditate on His passion, and from there, realize mo na yung sugat na yun ay para sa iyo. Bilang isang tao, may mga kasalanan para yun sa'yo. Sinalun niya yung kasalanan mo now. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, konti na lang yan kasi yung ibang bahagi ng mga pagdurusa mo pinasana ni Jesus. Ibig sabihin, literally, kinuha na niya yung ilang paghihirap sa buhay mo. Parang feeling mo lang wala namang nabawas, pero totoo, may nabawas yan. Hindi lang kasi tayo exact tumingin, ano? Pero may nabawas yan. Kasi yun ngang sugat niya ay para sa atin yan eh. Dulong na ating mga kasalanan eh. So yung mga panibago nating kasalanan, ibig sabihin ko, konti na lang yan, kaya na nating pasanin yun. Kaya iwasan natin ngayon yung pag-iyak-iyak na parang wala nang mangyayari sa buhay natin, ano? Iwasan natin yun kasi when we meditate again on the wounds of Jesus, you will be told by the Lord Himself kung ano ang dapat mong gawin. So, nagkakaroon ng kaliwanagan. Just focus, just meditate on that image of the Divine Mercy. Ayun, ano? So, kaligtasan ng mga kaluluwa ang sugat. No? At ang pangatlo ay yung pag hirap na hirap ka na, look at or meditate on the wounds of Jesus. Yung pangalawa na in-skip natin, no? Tinanong siya ni Jesus eh. Ang tanong ni Jesus sa kanya, kung ano ang iyong ginagawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Medyo ano yun, ano? Pag tayo tinanong ni Jesus sa ngayon, no? Yung moment na to, anong ginawa mo, anak, para sa kaligtasan ng kaluluwa? Baka ano, no? Baka masyak tayo, masurprise tayo. Pero yun talaga tatanong niya ni Jesus sa atin. Anong ginawa mo para sa kaligtasan ng kaluluwa? Lord, gumising po ako ng 3 o'clock para magipagdasal sila. Okay. Very well. Pero ang sabi ni Jesus,
Kapag tinitingnan ko ang iyong pagdurusa, ano, Jesus is referring to Faustina. Kapag tinitingnan niyo yung pagdurusa ni Faustina, parang kinumpare niya kasi agad yung pagdurusa ni Jesus sa pagdurusa niya. Kasi ni katiting wala naman, di mo maihahambing. So pag tiningnan, kahit nahihirapan din siya, parang wala siyang ginagawa. Yun, no? Medyo humble si Faustina. Pero ang sabi ni Jesus, ang iyong tahimik na pang-araw-araw na pagkamartir. Kasi 'di ba araw-araw nagtatrabaho siya, nahihirapan siya, di mo siya nagrereklamo kaya nga martir, no? Pagkamartir. So nahihirapan siya, in pain siya physically dahil sa sakit, in pain siya dahil dun sa mga kapaguran sa loob ng kumbento. Kapag ginagawa daw ni Faustina yun, on a daily basis, na hindi siya nagrereklamo. At ginagawa na yon bilang pagpapasailalim sa kalooban ng Panginoon, yun ang nagdadala ng maraming kaluluwa sa langit. 'Di ba? Gaano karami yung mga ganong pagkakataon na ginawa natin na tinis natin yung ating pains, ating mga problema. Naghintay lang tayo na kung anong gagawin ng Panginoon para sa atin. Or, gumawa ka na ng paraan na hindi tama. Di syempre, wala kang grasya nun. So again, sa ikalawa, no, na punto, kapag hindi tayo nagrereklamo sa mga pasakit na ibinibigay sa atin ng panahon, ng pagkakataon ng tadhana, sipin mo, habang tinitis mo yung sakit na yon, may kaluluwa kang naililigtas. Parang sabihin mo, ay di wag na lang, ayoko na, hindi ko na gustong masaktan. Hindi kasi pwede po eh. Talaga masasaktan at masasaktan tayo, masusugatan tayo. Di maring hindi. Ngayon, kapag hindi natin yan nireklamo, kapag yan ay tinanggap natin ng buong ano sa dib natin, buong bukal sa dibdib natin, nagiging ano siya, no? Natatransform, no? Yung paghihirap mo na i-convert sa pagliligtas ng kaluluwa. Okay, so ito yung ibig sabihin ng 1184. Tatlong punto siya.